Nick Jones. For shot. Knockdown score. From Ughelli, Nigeria, Efe, the silent roller, Ajagba! Matangkad itong boksingerong ito at abala talaga sa paggamit ng jab mula sa simula ng laban. Hindi siya gaanong magalaw at palagi nakabang sa pagkakataon na maipasok ang kanyang kanang kamao. Gusto niyang kontrolado ang tempo ng laban. Hindi siya nagmamadali, pero kapag nakita siya ng butas, bumibitiw siya ng malalakas sa suntok. Hindi man siya kasing bilis ang ibang heavyweights, bumabawi siya sa timing at lakas. Pero bukas din ang kanyang depensa at tamaan siya ng malinis sa kanan ni Kalidsky at na-knockdown. Pero bumawi rin siya. Na-knockdown niya si Kalidsky, pinatigil din ang laban gamit din ang kanang kamao. Jones. Good morning, good evening. But you look at the body language. Not good right now. He's just had too much and it's over. That's it. Hey, F.A. Job. I'm trying to let y'all know right now, F.A. Job is the real deal, man. Brownsville, Brooklyn, New Aba, ito na naman ang isang offensive-minded fighters natin. Lagi sumusugod para may utang loob sa harapan. May bilis ang kamay, lampas sa karaniwan. Kahit hindi siya mahilig mag-jab, binabawi niya sa sunod-sunod na bitaw sa loob ng short distance. Di mo rin pwedeng i-underestimate sa loob. Komportable siya sa dikitan. Parang jeep sa rush hour. Kanya-kanyang kombinasyon. At kapag nakakita ng butas, aba, sasalubungan ka pa niya ng counter. Pero kung naghahanap ka ng knockout artist, pasensya na. Medyo kulang sa kuryente ang suntok niya. Parang low bat ang power. Mahilig din siyang manatili sa range. Kaya kung may bala ka, may tsansa ka. Pero kung mabagal ka, yari ka. Sa madaling salita, mabilis, agresibo, medyo mahina ang suntok. Pero wag mong bibigyan ng opening. Dahil sa bilis niya, baka ikaw pa ang magtaka kung nasaan ang kaluluwa mo. 3 left hooks, and this fight is over. As he says, right here in New York City. representing the Seven Cities. Ito ang klase ng boksingerong kapag pumasok sa ring, halatang may misyon at yan ay iuhulog ka gamit ang kanyang kanang kamao. Lagi sumusugod, pero teka, hindi naman siya pressure fighter sa full-time basis. Kumbaga, part-time lang. Hindi rin siya masyadong gumagamit ng jab para itulak palayo ang kalaban, para may trust issues sa distansya. Mahilig mo natili sa bulsa. Oo, yan ang boxing term sa pocket. Hindi yung kung saan-saan mo tinatago ang pamasahe. O gusto niya ay dikit-dikitan. Naghahanap ng counter habang chill lang para nag-aantay ng tamang timing. Mabilis ang kamay, lampas sa karaniwan para may counting asukal ng reflexes. Maganda ang balanse, hindi madaling matumba at alerto palagi. Pero wag ka, nakababa lagi ang lead hand niya para sinasadyang pang-angas. Hindi siya yung shooty roll type na parang Floyd Mayweather, pero may sarili siyang estilo. Sa lakas naman, hindi naman yung tipong one punch knockout artist, pero sapat para manakit. Beautiful shot. All right, did he wake up the Argentinian lion, or did he just show just how powerful and dominant this lightweight can be? As he's playing Matador for moments, goes downstairs with a vicious right hook, and that left hook puts him on stinking legs and face first on the mat. And he goes reeling backwards. Don't dance too early now, Keyshawn, because Lemos is still dangerous, but not if you can continue to land those powerful shots, and that's how you end the fight. Keyshawn Davis said, I don't care if he's King Kong. If he comes into my house, he's gonna pay the price, and boy, did Lemos pay the price. From Montreal, Quebec, Canada, Kalidsky, Solid Billy! Ito na naman mga kaibigan, isang certified pressure cooker fighter. Hindi lang sumusugod, kundi todo dikit, todo pisel, para sinasakal ka sa loob ng ring. Gusto niya close quarter, yung tipong amoy ng hininga
habang siya sumusuntok ng hook at uppercut. Grabe, parang MRT sa rush hour, walang espasyo. Hindi to yung tipong nagpapakot sa labas. Gusto niya yung nakipagitgitan, ubusan ng hangin sa loob. Ang game plan niya, simple lang. Pagurin ka, lamugin ka, at pagkatapos, gugulatin ka ng tibay niya na parang hindi naubusan ng baterya. Average lang ang bilis ng kamay, pero wag kang paloko. May kargada ng suntok, tipong hindi agad bagsak, pero pakunti-kunting binabakbak hanggang di mo na malayan, hanggang di mo alam kung bakit parang nakikita mo na ang ilaw. From Fontana, California, Raymond Danger Murataya! Ito na mga kaibigan, si Murataya, ang fighter na parang may PhD sa job. Lumalaban mula sa distansya, parang ayaw mapawisan, pero deadly ang kombinasyon. Jab, tapos right cross, parang 1-2 punch ng ex-mong Clang G. Defensively, responsible din si Murataya, parang marunong umiwas sa chismis. Lagi na sa tamang distansya, gamit lang ang footwork. Pagpunta sa loob, may pa-body shot pa. Tapos, biglang aalis. Parang nangutang lang tapos nag-unfriend. Ikikwento ko sa inyo ang kanyang mga naging biktima. Pinatumbayan si Becerra gamit ang left hook sa katawan. Parang sinapak sa bituka pagkatapos nag-samjup. Si Valenzuela, tinamaan ng right hand. Bagsak, pero gumanti ang kalaban. Tinamaan si Murataya ng left hook. Wala lang, parang tinapik lang siya ng hangin. Nakarecover agad, balik sa trabaho. Panalo pa rin sa puntos. Panoorin natin laban ni Murataya kontra kay Jesus Antonio Perez Campos ng Mexico na na-take KO sa second round. Yeah, nice subtle movement to the left and to the right, trying to get him to walk right into a shot. Gonna be the right hand. Oh, there it is once again. The legs of Perez are shaky, and now he's on his back for the second time this round. 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. He has too much heart for his own good. And this fighter out of Tijuana, Baja California, Mexico, he may end up having to go back to construction, Timmy, because the punishment that Murataya is putting on him is going to cost him a defeat. That's what I'm talking about right there. From San Juan, Puerto Rico, Xander Zaya! Heto na mga kababayan, isang fighter na chill pero deadly. Dumarating na may pasensya, parang delivery ng pagkain pero di ka mabibitin. May above average ang bilis ng kamay, pero sa power, sakto lang. Hindi pang demolition crew, pero sapat para manakit. Panoorin natin ang laban para makita nyo kung gaano kabangay sa boksingerong ito. Giving him every opportunity to finish this round, allow the corner to go to work, and this is going to be a war for whatever time is left, because Valenzuela Jr. can get stopped at any time, and he gets clipped, and he uses the ropes to stay up here in the fourth round, and Zayas is going to work. Left hook from Xander Zayas. Another left hook doubles up to Xander Zayas. Now he goes downstairs. Valenzuela says, come on, and we will. This fight's going to be stopped here shortly. I agree with that. Nice left uppercut. The jab. There it is. It's going to be over. That's it. I mean, Valenzuela Jr., like a true warrior, wants to continue, but referee Mark Nelson says this fight is over. The opportunity lies for him. He has to get aggressive. He has to make a Let the choice. hands go. He has to let his hands go. Anytime he let his hands go, they will find their way home. It's not like Xander is running. He's not moving anywhere. There's your second knockdown of the night. I missed it. I looked at you, Tess. Is that the body shot? It was a body shot, Timmy, and it was devastating. There And it is. this fight There it is. is over. Really? 2 for 2, going to the body and seal it for Xander Zayas in front of his home fans. Take a bow, young man. You did it. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless.